Tatayo po ang lahat. Ito'y araw ng tagumpay, ay nabuhay, siya'y ating parangalan.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mabuhay si Kristo! Mabuhay! Mga kapatid, sa umaga pong ito, masaya tayong nagkakatipon upang bilang bayan ng Diyos ay mag-alay ng ating mga pagpupuri, pagpaparangal sa maluwalhating pagkabuhay ng ating Panginoon sa kanyang tagumpay na nakamit, bunga ng kanyang katapatan at pagsunod sa ating Diyos sa langit. Ialay natin ang ating mga panalangin upang sa mga bunga ng kanyang pagpapakasakit, kamatay at muling pagkabuhay, tunay na pakinabangan natin ang kanyang paggabay sa ating pang-araw-araw na buhay, ang kanyang pagliligtas sa gitna ng pandemyang ito, at ang kanyang alok na ang bawat isa sa ating magkamit ng kaligayahan at buhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang pangunahing sandigan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang muli niyang pagkabuhay ay tanda ng ganap na pagbabago ng sangnilikha. Buong galak nating ipagdiwang ang Eukaristiyang ito, kung saang pinadadaloy ng Panginoon ang mga pagpapalang bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Idalangin natin sa kanyang makamit din nating kapiling niya ang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. At upang maging marapat tayo sa pagkiisa sa pag-aalay ng banal na misa at sa paghahain ng ating mga natatanging kahilingan, muli aminin natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubak nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Lakasan po natin. Kapayapaan sa mga tao
ang kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Sasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit na samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng anak. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang patunayan na siya ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat na pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noong pang-unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos niyang muling mabuhay. Inatasan niya kami mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang pinalaga ng Diyos na maging hukom sa mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta na kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng kanilang kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang itutugon po ng lahat. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at
atong tinanggihan ng tagapagtayo. Kaangapan sa ating mga matay. Gawain niyo, purihin siya. Tayo'y magsaya at Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam na ang kasabihang napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat. Purihin si Jesu Kristo, kain para sa tao, nagligtas na kordero, nang magkasundo tayo, nang amang lumikha nitong mundo, buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya at kaningningan, anghel na malinaw, umutat kasuotan, buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea, kami sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magpaspas ka.
Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan siya dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Upo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang Pasko ng pagkabuhay. Wala na. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Tunay nga po bang maligaya? Mukhang inaantok. Muli po ibigay natin ang ating matunog na palakpak sa ating Panginoong maluwalhating muling nabuhay. Mga kapatid, napakaganda po ng pagkakataong ito na ibinibigay sa atin ng ating inang simbahan na taon-taon ay gunitain ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat marami po tayong mapupulot na aral sa mga pagdiriwang na ito. Unang-una, sinasabi nating tayo'y masaya sa tagumpay ng ating Panginoon mula sa kamatayan. Tayo'y masaya sa kanyang muling pagkabuhay. Pero kung pagbabalikan po natin, bago nangyari ang bagay na ito, ano ba ang pinagdaanan ni Jesus? Hindi tayo basta-basta nakarating sa maluwalhating muling pagkabuhay ng ating Panginoon, kundi nagdaan muna tayo sa kanyang pagpapakasakit at sa kanyang pagkamatay sa krus noong Biyernes Santo, bago tayo sumapit sa araw na ito ng maluwalhating muling pagkabuhay. Ano pong ibig sabihin? Makikita po natin malinaw na malinaw
kung bakit tahasang tinanggihan ni Jesus ang alok ng demonyo. Natatandaan po ninyo nung unang linggo ng Kwaresma, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa panunukso ng demonyo. At si Jesus ay tinukso ng demonyo sa 3 bagay: sa pagkain, sa kapangyarihan, at sa kayamanan. Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dito makikita po natin na tanggap ng ating Panginoon ang daan na kanyang tatahakin. Nakahanda ang ating Panginoong harapin ang bigat ng krus. Matatag ang ating Panginoon sa harap ng kanyang kamatayan sa krus. Kung naduwag ang ating Panginoon, kung tumalikod ang ating Panginoon sa kanyang pananagutan at hindi naging tapat sa kalooban ng kanyang amang nasa langit, wala tayong pagdiriwang na katulad nito. So tandaan po natin, katapatan na nag-udyok sa ating Panginoong upang yakapin ang krus at harapin ang kamatayan sa krus, ang nagbunsod sa kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Walang ibang daan. There is no other way than the way of the cross para sa isang Kristiyano. Ito pong nagdaang linggo o bago pa itong Semana Santa, may mga nagkukwento sa akin dahil nagpapagawa ng mga puon. Ewan ko kung familiar kayo sa kautibo. Si Kristo ay nadakip na at paharap na siya sa mga punong pari. Pero kapansin-pansin na yung imahe na kanyang pinagawa ay walang kadugo-dugo. Parang kahihilamos ng Kristo. Kaya nakiusap yung isang pare, sabi niya, Father, baka pwede na dalhin mo sa sculpture mo yung ulo ng Kristo, talagyan natin ng dugo. Sabi ko, pwede naman kasi nga si Kristo ay nanalangin sa halamanan at sa tindi ng kanyang pananalangin, siya'y nagpawis ng dugo. So ibig sabihin, hindi pa siya inihaharap sa mga punong saserdote, hindi pa siya pinuputungan ng koronang tinik, hindi pa siya hinahampas sa haliging bato, siya'y may dugo na dahil siya'y pinagpawisan ng dugo nung siya'y manalangin sa halamanan ng Getsemane. Pero finally, nung kausapin ng pare, yung may-ari ng puon na kautibo, ang sagot ng may-ari, ay Father, sadya ko pong hindi pinalagyan ng dugo kasi ayaw ko ng dugo. Yun po yung panahon natin ngayon, ayaw ng paghihirap, ayaw ng anumang bakas ng pagpapakasakit. Iniiwasan natin ngayon ang krus. Kung iniiwasan natin ang pagpapakasakit at paghihirap, makakamit kaya natin ang tagumpay ng maluwalhating muling pagkabuhay. There is no other way than the way of the cross. Tandaan po natin, ayaw ko ng dugo. Kaya may mga imahe tayong inilalabas tuwing mahal na araw ay upang paalalahanan ng mga tao sa pagpapakasakit, sa napakadakilang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa atin, na niyakap niya ang krus, pinagtiisan niya ang lahat. Sabi nga sa pasyon,
natadtad ang kanyang buong katawan ng sugat. Walang natirang balat, kundi puro sugat na bunga ng paghampas ng suplina. So gaano katindi ang paghihirap ni Jesus. At yun ay nais nating maipakita sa pamagitan ng ating mga imahe. Pero ayaw natin. Ayaw natin. Nakakatakot na ito. Tumatalikod na tayo, tumatanggi sa tanging pamamaraan upang makamit natin ang tagumpay ng muling pagkabuhay. Alam po ninyo, ako'y nagpapasalamat sa mga may-ari ng puon na nagsipag-dungaw ng kanilang mga imahe. Nung pong nakaraang Biyernes Santo, habang yung mga karo ay nandun sa harap ng aking bakuran, meron pong isang binata doon taga Maugat. Kaya lang hindi ko naitanong kung ano yung kanyang pangalan. Iika-ika siya. Sabi ko, ano ba nangyari sa iyo? Nadisgrasya po ako. Saan ka ako? Sa motor po. May aso po kang tumatawid, na-outbalance ako, nabuwal yung motor. Pero Father, pangatlong buhay ko na po ito. Sabi ko, bakit? Kasi po may ikukumpisal ako sa inyo. Nag-uusap lang kami pero para sa kanya, yun ay pagkukumpisal. Sabi ko, ano ba ikukumpisal mo? Sabi niya, Father, nagtangka po ako magbigti. Sabi ko, bakit? Kasi po nag-break kami nung girlfriend ko. Diyos ko kako, sa dami naman ng babae. Dahil lang sa isang babae, dahil lang binrate ka, wawakasan mo yung buhay mo. Ako nga po nagpapasalamat sa Diyos at nalagot yung lubid. Hindi po natuloy yung pagbibigti ko. Sabi ko, anak, sa susunod, huwag mong gagawin yan. Ayan kako si Kristo. Tingnan mo kung gaanong paghihirap ang kanyang tiniis para sa iyo, mahal ka niya. Yun nga po kaya po nung makita ko sa Facebook na mayroong ganito dito, nagpunta po ako, nagsadya po ako. Gusto ko pong magpasalamat sa Diyos. So imagine ninyo yun, no? Nakakalimutan na natin yung pinagdaan ng paghihirap, pagtitiis, pagpapakasakit ni Kristo. Na sa kaunting problema natin, sumusuko tayo. Nadadaig tayo ng takot. Pero tandaan po ninyo, kung tayo'y nananalig at umaasa sa Diyos, wala tayong dapat katakutan. Maging ang kamatayan ay kaya nating pagtagumpayan. Dahil nauna nang nagtagumpay si Kristo sa kamatayan. So, yun po yung una. There is no other way than the way of the cross. Pangalawa. Ramdam natin ang saya na bunga ng tagumpay ng ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay sapagkat siya'y naging tapat sa kanyang Ama. Naging tapat. Kumbaga, yung panalo ni Jesus ay bunga ng katapatan. Hindi bunga ng pandaraya. Tandaan po ninyo, manalo man kayo ng 1,000 beses, kung ang panalo ninyo ay bunga ng pandaraya, walang saysay at walang halaga ang inyong tagumpay. Amen. Amen. Si Kristo'y manalo sa kasalanan at kamatayan, bunga ng kanyang katapatan sa ating Ama sa langit. Pero kung tayo mandaraya, hungkag, empty, basyo ang ating kaligayahan. Natatandaan po ninyo si Napoles, Janet Napoles, bilyonarya.
Pero, nang sumabog yung anomalya ng kanyang mga transaksyon, saan siya pinulot? Sa bilangguan. Ano saysay? Ano halaga? Anong saya na dulot ng bilyong piso mo kung pupulutin ka naman sa kulungan? Dito po sa San Antonio, may nabalitaan ako, andi dito na ako sa ating bayan nung mangyari ito. May isang taga rito sa atin na nang scam din. Batang-bata lamang. Wala pa yatang 30 anos yun. Batang lalaki, ng scam, milyon din. Mai-enjoy niya ba yung perang in-scam niya? Kung ngayon ay wala siyang ginawa at inisip kundi kung papaano magtago at takasan ng batas. So tandaan po natin, anumang tagumpay, anumang panalo, ang makamit natin sa buhay kung ito'y bunga ng pandaraya at panluloko, wala itong saysay, walang halaga, walang kwenta. Ibinibigay sa atin ng ating pagdiriwang ang halimbawa ng ating Panginoon. Siya'y nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan, bunga ng kanyang matapat na pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Muli po, ibigay natin ang ating matunog na palakpak kay Kristo muling nabuhay. At ngayon po, inaanyayahan ko kayo na sindihan ang inyong mga kandila habang inaalala natin o sinasariwa natin ang ating mga pangako sa binyag. Tatayo po ang lahat. Ang sindi po ng kandila ay magmumula sa ating Sirio Pascual. Pakipatay daw po muna yung electric fan. Okay, siguro yung isa sa bawat hilera pumunta po dito sa harap. Okay. Dito po kayo kumuha ng liwanag, ng sindi, wag sa lighter, wag sa posporo, wag sa kung saan. Okay, upang higit po nating maipahayag ang ating pakikiisa sa liwanag ni Kristo. So ito pong mga kandilang ito na tangan ninyo, supposedly, ay ang mga kandila na ginamit natin nung tayo binyagan. Kung saan una tayong nakibahagi sa liwanag ni Kristo. Kandila, liwanag na siyang dapat na tumanglaw sa ating buhay sa araw-araw upang gabayan tayo patungo sa tagumpay ng buhay na walang hanggan. Pagka-uwi niyo po mamaya, pagkayari ng misa, huwag ninyong basta lang ilalagay sa kung sa mga kandila na yan. Itago po ninyo at ingatan. Oh. At mamaya ako po'y bababa, iwiwisi ko sa inyo yung bagong basbas na tubig, pagsasariwa ng ating binyag at kasamang mababasbasan yung mga kandilang iyan. So gamitin ninyo kung mayroong magkakasakit sa pamilya, siya ninyong sindihan sa altar habang nagdarasal. Kung may sakuna panganib, siya ninyong sindihan upang ipag-adya kayo ng ating Diyos. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkabuhay at pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing na kasama niya upang noong tayo binyagan upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda. Kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako nung tayo binyagan. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo makapamuhay bilang matapat
at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong tatlong katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malalayang anak ng Diyos, mga kapatid, ang kasalanan ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapasailalim sa kasalanan. Mga kapatid, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas ang pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman. Si Satanas ba, mga kapatid, ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya, kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan. Pakisagot ninyo ang mga katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katuwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay inilibing, muling nabuhay at ngayon nakaluklok sa kanan ng Ama, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo, alaalaong bagay sa sakramento ng binyag. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sang pananampalataya, sang
pananampalataya, isang pagbibiyak, isang Panginoon, ang inig natin lahat. Mga alagad ko, anong nakikilala, at nilang pag-ibig, wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pagbibiyak, isang Panginoon, ang kinirating lahat. Kaya nga, Ama, sana iyong hawian ang
lahat. Huwag po muna niyong papatayin yung mga sindi. Sa maluwalhating pagkabuhay ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng karangalan bilang tunay na mga anak ng Diyos sa pamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya naman buong pagtitiwala tayong umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. At sa bawat panalangin, sama-sama nating sabihin, sa tanglaw ng liwanag ni Kristo, Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ulitin po natin, Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pananampalataya kay Kristo muling nabuhay at maipahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, magkaisa nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pakikibaka laban sa kahirapan, at pagtataguyod ng dignidad ng tao. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit, mga nagdurusa sa iba't ibang paraan, at mga biktima ng karahasan, ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal nating mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na muling nabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ngayon po'y sama-sama tayong dumulog kay Maria, ang unang-unang nakinabang sa tuwa ng muling pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak upang tayo kanyang tulungan na matahak ang daan na tinahak ng kanyang anak upang kaisa niya'y makamit din natin ang tagumpay ng muling pagkabuhay. Sama-sama nating dasalin, malakas aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at nag-aaring kasama mo at na Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Upo po ang lahat. Patayin na po'y kandila. Maraming salamat. Panginoon,
Tatayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ninyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga nabubulang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaw kami ito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Tuloy po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niyang pinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si
wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francesco na aming Santo Papa, ni Sofronio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay. Lalong-lalo na ang mga kapatid naming yumaod dito sa aming parokya, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, kaysa ng aming mapintakasing sina San Jose, San Antonio Abad, San Lorenzo Ruiz at Pedro Calungsod, San Juan Pablo Ikalawa, Beato Carlo Acutis at kaysa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tatayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, kakibat ang ating mga natatanging kahilingan, buong pag-ibig nating awitin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Suriin ang loob mo. Limos ay lupa para sa langit. Bigyan mo ba kami ngayon ng aking kakain sa araw at pag-awarin mo kami sa aking mga sala. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamak at karamdaman samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo. Bilang magkakapatid sa isang Kristo, magbatian kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Poder ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Todos Deitolis, Nagkakanundido na nolispacem, donan nolispacem, donan nolispacem. Luluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos, si Kristong Panginoon, na matapos ang kanyang matapat na pagsunod sa ating Amang nasa langit, sa pagpapakasakit at kamatayan sa krus, ngayon maluwalhating muling nabuhay. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayo na tinatawag sa kanyang piging, Panginoon. Hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and that He has prevailed. In His glory, in His new life, we partake. I know He lives as He has promised. For me His risen death will be I may be free.
Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka ng aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso, niyayakap kita na para bagang narito ka sa akin at iniaalay ko ng buong-buong aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tatayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan sa pagkabuhay sa piling mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Muli po sa ngalan ng ating kura paroko, nais ko ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat, sa inyong pagparito at pakikisa sa inyalay nating banal na misa, lalong-lalo na po sa mga nagsiganap sa ating pagdiriwang, ang ating commentator lectors, bag collectors, lay ministers, ang sakristanes, ang choir at ang media ministry. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain nawa kayo sampu ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihan at dakila nating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo na hindi sumusuko at hindi napapatakot sa anumang pagsubok ng buhay, sapagkat si Kristo'y muling nabuhay. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos! Alleluia! Alleluia! Kukuhanin na po ang contact tracing form. Ala ba yung Regina Celli? Regina Celli recare, alleluia, alleluia, che a te meruisti portare, meruisti portare. Alleluia, alleluia. Regina Celli recare, che a te meruisti portare, alleluia. Regina Celli recare, alleluia, alleluia, iam te meruisti portare, meruisti portare, alleluia, alleluia. Regina Celli recare, iam te Meruisti portare, meruisti portare, alleluia. Sicut dixit, resurrexit sicut dixit, ora pro nobis Deum,
sit sicut nisi, ora pro nobis Deum, ora pro nobis Deum, ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Resurrexit Dominus Vere, alleluia. Oremus, Deus qui resurrectionem filituit Domini nostri Iesu Christi, mundum lutificare dignatus es, queste quae sumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Venum auxilium omni et semper nobiscum.